Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Maaga siyang nagising. Lunes, dapat aalis sila ni Ram para sa honeymoon nila. Pero eto siya at naghahanda para pumasok ng opisina. Dahil sinabi mismo ng asawa kahapon na hindi na sila mag-honeymoon. Tama naman ito. Wala din namang mangyayari kaya bakit pa sila tutuloy? Pero bakit tila siya pinagbagsakan ng langit at lupa? Nipilit ng ngiti, hindi niya magawa because deep down in her heart, she wanted to spend that honeymoon with her husband. Pero ayaw nito. Kaya anong magagawa niya? Imbes na magmukmok mag-isa maghapon at malamang ay lalayasan lang siya ng asawa at mag-isa lamang siya buong araw ay ipinasya niyang pumasok na lamang ng opisina. Alas 4 pa lamang bumangon na siya. Malayo ang Fairview sa Makati kaya kailangan mag-adjust siya sa oras. Magta-taxi na lamang siya. Ayaw muna niyang mag-bus o mag-MRT at baka malate siya. Paglabas ng silid, agad niyang nilapitan si Ram na tulog pa rin sa salas and her heart skipped some of its beat habang pinagmamasdan niya ang asawa. He was a sight to behold, all the harshness of yesterday that she had seen gone. Isa yon sa ngayong napakaamo at napakagwapong mukha. Nakadapa ito at sa isang side lang ng mukha nito ang nakikita niya. Lumapit pa siya at dumukwang upang mas lalo itong mapagmasdan. Ang ilang hibla ng buhok nito ay bumagsak sa noon nito at naroon ang pagnanais niya na hawiin iyon. Pero pinigil niya ang sarili at baka magising pa ito. Nagkasya na lamang siyang pagmasdan ito. Nang mapadakaw ang tingin niya, sa matipunong likod nito ay napasinghap siya. Kagabi ay naka-t-shirt pa ito na makita niyang natulog. Siguro naiinitan at hinubad. He was only in his jeans, shirtless. Lean, well-toned muscles rippling at his wide back and her heart skipped more of its beat while her eyes took privilege in enjoying the sight of his back. Pagkawan, muli niyang ibinalik ang tingin sa gwapong mukha nito. Kawawa naman ito. Nagtitiis na matulog dito. Baka nga nilalamok pa ito o naiinitan kahit nakabukas naman ang wall fan. Hindi tulad niya komportable sa malambot na kama at malamig na aircon at maiksi ang kutsyon. Sa tangkad nito, lagpas ang mga paa nito at sumasay dito sa tiles na malamig. Kapag hindi na to galit, yayayain niya itong sa kwarto na lamang matulog. Pumaparaan ka lang yata eh. Gusto mo lang makatabi ito at masilayan ang kagapuhan nito at ang hangk at yaman nitong katawan gabi-gabi. Napangiti siya sa naisip. Nag-enjoy yata siya na pagmasdan ng asawa dahil paglingon niya sa wall clock 4:30 na at may 30 minutos na pala siyang natatangho dito. Dali-dali siyang nagpunta ng kusina at nagluto ng almusal. Nagsaing sa rice cooker at nagisa na nakita niyang corned beef sa pantry cabinet. Nagprito ng scrambled eggs at hot dogs and longganisa. Pang-dalawahang tao ang niluto niya para may asamalsal na si Ram sa pagising nito. May nakita rin siyang dinner rolls bread. Siguro dala yon ni Ram kagabi at may ilang grocery bags din. Malamang nag-grocery na rin ito nang bumili ito ng kutsyon kahapon. Kaunti lang kinain niya. Hindi siya breakfast person. Kahit kape o hot choco at bread lang pwede na sa kanya sa umaga. Ang gusto lang niya ipagluto si Ram kaya nag-prepare siya ng breakfast. Kumuha pa siya ng post-it at naglagay ng note sa ibabaw ng takip ng mga pagkain. Sinulat niya doon, "I've prepared breakfast for you, Mr. Go." With a smiley pa yon. Gusto nga sana niya lagyan ng heart emoticon pero nakahiyaan na niya. Siguro para na ring peace offering ngayon sa asawa. Napangiti siya at dali-dali nang naligo. She opted for a pair of navy blue slacks and blouse with blazer na may katel ng blue high heels. Nag-apply lang ng light makeup at light pink lipstick. After i-blow dry ang mahabang buhok, tinali niya yon in a ponytail at nagwisik ng favorite niyang perfume. She looks like a dignified corporate career woman. Very pretty and classy. She grabbed her shoulder bag and cellphone at lumabas na ng silid. Nang tingnan niya ang asawa, ganun pa rin, tulog na tulog pa rin. Nag-atubili pa siya na nasa may pinto na siya kung gigisingin ba niya ito para magpaalam. Hindi nito kasi alam na papasok siya sa opisina ngayon. Sa bagay, pwede naman niya itong i-text na pumasok siya. Titingnan lang ito ulit bago umalis. Parang baon ba sa opisina? More than 8 hours niya itong hindi makikita, idagdag pa ang oras ng biyahe.
kaya gusto niyang tingnan ang gwapong mukha nito bago umalis ng bahay. Naka-heels na dumukwang siya, muling tiningnan ang mukha ng asawa. She was lovingly staring at his handsome face nang bigla itong magmulat ng mata. May ingay ba siya kaya nagising ito? O baka naamoy niya ang pabango nito? Tila naman na umid ang dila niya. For several seconds, para siyang tanga na nakatunghay lang dito. Kahit mukhang naalimpungatan ito, nakita niya ang galit sa mata nito na makita siya at pagkatapos ay muli itong pumikit at tila ayaw siyang makita. Ram, total hindi na tuloy ang honeymoon natin kaya naisip kong pumasok na lang sa opisina. Para siyang nagsalita sa hangin dahil hindi naman sumagot ang pinagpapaalaman niya. Alam niya, narinig nito ang sinabi niya kahit nakapikit ito. Napahawak siya sa dibdib niya. Kailangan na yata niyang magpatingin sa cardiologist. Lagi na lang kasing sumasakit ang dibdib niya. She stood up at malungkot na lumabas ng kanilang apartment. Madali siyang nakapara ng taxi at wala pang 8:00 nasa opisina na siya. Nagulat pa ang mga papa niya nang makita siya. Humalik siya dito. Anak, bakit nandito ka? Hindi ba't ngayon ang honeymoon ninyo ng asawa mo? Takang tanong ng papa niya. Oo nga pa, kaya lang nataon na busy week at sa kumpanya sa Kasiram din may naasikasong bagong trabahong ina-applyan. We can go some other time siguro kapag okay na mga schedules naming dalawa. Sinabi na lang niya iyon para di na magtanong pa ang papa niya. Ganun ba? Sa bagay, tama ka iha. We need you at the board. Ilang weeks na nga lang siguro maipapasa ko na formally sa iyo ang presidency. Ngumiti siya sa sinabing yon ng papa niya. Bakit ganun? Pangarap niya ang posisyon na yon pero ngayong abot kamay na niya, hindi na siya makadama ng saya. Hindi niya na ngayon iniisip, maging ang mama niya. Ang isip niya ngayon ay magmula kanina pa sa taxi hanggang sa mga sandaling iyon at tingin niya sa buong maghapon ay sa asawang iniwang natutulog sa salas. Kinain kaya nito ang inihanda niyang breakfast? 9:00 na ng umaga, siguro gising na to at malamang kinain na ang niluto niya. Napangiti siya. With that thought, naging masigla na siya sa pagtatrabaho. Nang lunchtime, nagpa-deliver na lang siya ng pagkain. Medyo late na siyang kumain, around past 1 p.m. na. Tinatamad siya na bumaba sa cafeteria. Habang kumakain, ang asawa pa rin ang nasa isip niya. Kumain na kaya ito ng lunch? Gusto niya itong i-text pero nahihiya siya. Nung huli siyang mag-text dito, hindi siya nito nireplyan. Kaya baka, hindi na naman siya nito replyan at sumakit lamang ang loob niya. Pero hindi naman siya mapakali. Nung kuhanin niya ang cellphone at magta-type ng message, tapos buburahin ulit. Nang nakailang ulit na siyang ganoon, pero sa katapos-tapusan ay nanaig ang pagnanais niyang i-text ito. Kumain ka na ba? Kain ka na. Kumain na rin ako dito sa office. Pagkatapos may send iyon para namang gusto niyang bawiin. Kung may remove message lang sa text, baka ginawa na niya. She felt like a teenager texting her boyfriend na ang nag-aaral lang kumain na ba ito? Pinaalam din ito na kumain na rin siya. Hindi kaya tumakorny yan sa akin? Or worse, baka lalo itong magalit. Inintay niyang mag-reply ito pero natapos na siyang kumain at lahat ay wala siyang natanggap na reply. Nakapag-meeting na rin sila sa board at ngayon nga'y nagko-coffee break kasama ang mga miyembro ng board. Hanggang 5:00 ang meeting nila. 4:00 na, meaning 1 oras na lang uwian na, pero hindi pa rin siya nire-replyan ng asawa niya. Nahalata yata ng papa niya na panay ang sulap niya sa cellphone niya na nakapatong sa table. Naka-silent kasi iyon at naka-vibrate lang dahil nagme-meeting nga sila. Nasa kabisera ang papa niya at nasa kaliwa siya nito. Anak, break time naman. Tawagan mo na lang kasi yung asawa mo kung namimiss mo. Hindi yung parehong sulap mo dyan sa cellphone mo at baka matunaw na yan. Nangiting tukso ng papa niya. Si papa talaga? Namumulang sabi niya. Tama ang papa niya. Namimiss na niya ang asawa niya. At bahagya niya nang naiintindihan ang dinidiscuss sa board dahil ang isip niya ay okupado ng asawa. Maya-maya, babalikan na lang niya ang minutes of the meeting para makakatch up. Natutukso siyang tawagan to pero nahihiya siya at natatakot din. Baka mapaiyak lang siya kapag hindi nito yon sinagot o kung sagutin man, baka sungitan o pagalitan lamang siya nito. Ni text nga, hindi nito sinasagot kaya malamang pati tawag mula sa kanya, hindi nito sasagutin. Dahil maraming diniscuss sa board, pasado 5:00 na natapos ang meeting.
Naabutan na siya ng rush hour sa daan at na-traffic na siya. Mag-aalas 9 na siya na makauwi ng bahay. Nag-taxi na lamang siya ulit. Yun na nga siguro ang araw-araw niyang mode of transpo. Kahit magastos kesa mahirapan siya sa pagko-commute sa bus o tren. Pagkababa niya ng taxi, napangiti siya nang matanaw na bukas sa mga ilaw sa apartment. Ibig sabihin nandun si Ram. Umalis kaya ito nung umaga tapos bumalik na lang? O baka hindi talaga ito umalis at nasa bahay lamang buong araw. Ang ngiti sa labi niya unti-unting nawala nang paglapit niya sa nakabukas sa pintuan ay may marinig siyang nagtatawanan. Mukhang may bisita ang asawa. At nang pumasok na siya bigla, tumaas ang blood pressure niya. Ang nagtatawanan ay ang asawa niya na nakaupo at may babaeng katabi ito na ngayon may hawak na kutsara ng pagkain at sinusubuan ng asawa niya. At ang walang hiyang asawa niya, tila sarap na kinain yun. Sa round table merong fried chicken with chop suey and fried garlic rice. Tila naman walang nakita ang asawa niya sa pagpasok niya. Tuloy lang ang dalawa sa pagsusubuan. Ang babae sinulyapan siya at nginitian pero pagkatapos agad ding binalik ang atensyon kay Ram at muli itong sinubuan ng pagkain. Sino naman kaya ang babaeng ito? Maganda rin, napaka-sexy, lalo't nakasuot ito ng tube blouse at maong miniskirt. Hindi niya kayang tagalan na makita ang eksenang iyon kaya dumiretso na lang siya sa kusina, kumuha ng malamig na tubig sa ref. Dire-diretso niya yung ininom. She inhaled, exhaled at pilit kinakalmang sarili. Sumasakit na naman kasi ang dibdib niya. Nilabas niya ang mga tinake-out na pagkain sa dalang paper bag. Iniisip niya kasi hindi pa nakakapag-dinner si Ram kaya nag-takeout na lang siya sa isang Japanese restaurant. Pero eto't madadaanan pala niya ang iba na may nagpapakain dito. Nang mapatingin siya sa mesa at buksan ang takip noon, nanlumo siya na makitang nandun pa rin ang mga niluto niyang breakfast para dito. Ni hindi man lang yun nabawasan. At ang note niya dito na may smiley pie nakita niyang nasa sahig at nakalamukos. Lalong sumakit ang dibdib niya. Napahawak siya sa gilid ng mesa at masama ang loob. Tinanaw si Ram mula doon. Tanaw kasi ang mga nasa salas mula sa dining table kahit na may divider. At ang walang hiya hanggang ngayon, nagpapasubo pa rin sa babaeng yun. At pagkatapos magtatawanan, samantalang ang niluto niya para dito, hindi nito ginalaw. Mas masarap kasi ang putaheng dala ng babae, fried chicken at chop suey yung sayo, itlog at corned beef, very common. Kahit na, wala naman yan sa masarap na pagkain. Talagang ayaw lang niyang kainin ang niluto ko dahil galit siya sa akin. Inamoy niya ang mga yon. Hindi pa naman panis kaya pwede niyang kainin. Yun na lang kakainin niya. Ang dala niyang take-out i-ref na lang niya at babaunin bukas. Hindi niya naaalokin si Ram at tiyak tatanggihan lang yon ng asawa. Ininit niya ang mga yon sa oven. Doon na rin siya sa kusina niya pumesto upang kumain. May mini table and wooden stool naman doon. Ayaw niya na kasing matanaw ang dalawang nagsusubuan at baka mapahagulhol lamang siya sa iyak. Nang makaupo ay nagdaramdam na sinimulan niya ang pagkain. Kahit hindi na naman niya malasahan ng mga yon, sige pa rin siya ng kain. Naiiyak siya pero pinipigilan niya. Baka makita pa siya ni Ram at tanungin nga kung ano nga ba ang iniiyak niya. Napaigdad pa siya nang maramdaman na may nagbukas ng ref. Nakatalikod ang ref sa pwesto niya habang kumakain. Hindi niya pinagkabalang lumingon sa sobrang sama ng loob dito. Bakit yan ka kumakain? Malamig nitong tanong. Ayos lang, maluwag naman tong mesa. Sagot niya nang nakatalikod dito. Sinisikap maging kaswal ang tinig, kahit naiiyak na siyang talaga. Narinig niyang nagbuntong hininga ito. Huwag mo na ulit akong ipagluluto o iti-text kung kumain na ba ako at kung ano-ano pa. Hindi ko yan kailangan, he said cruelly. Nag-aalala lang naman ako. Nagulat siya at naputol ang sinasabi niya nang pabalibag nitong isara ang ref. Damn you, Nicole. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Huwag mo kong lalambingin at pagkatapos iiwan lang sa ere. I've learned my lesson well. Ano? Magiging sweet ka sa akin at kapag naisipan mo, magbabago ka ng isip at ayaw mo na naman sa akin. At kapag nagagalit ako, susuyuin at lalambingin mo na naman ako. At kapag nalambing mo na ako, ganun ulit. Stop playing this game, Nicole. I am so done with it. Galit na galit nitong sabi.
Mabuti na lang nakatalikod siya dito at hindi nito nakita ang mga luha niyang nag-uunahang pumatak. Narinig na lang niya ang mga yabag nito papalayo at ang pagbukas at pagsara ng pintuan at ang tunog ng motor nito. Ganoon na naging setup nila sa araw-araw, daig pa nilang estranghero sa bahay na yon. Kulang na lang hindi sila magkakitaan. Di na rin niya ito pinagluto at tinetext at sa salas pa rin ito natutulog. At gabi-gabi rin siyang umiiyak. Maaga siyang umaalis at gabi na rin umuwi. Kung dati halos silahin niyang oras para mag-alas 5 na at makauwi na para makita ng asawa, ngayon halos gabi-gabi siyang nag-overtime na napansin ng papa niya. Anak, baka naman nawawalan ka na ng oras sa asawa mo. Abay gabi-gabi ka na lang nag-overtime. Puna nito sa kanya no isang araw. Okay lang sa kanya pa. Siya din naman ginagabi minsan kaya kapag weekends na lang kami bumabawi, napangiwi siya. Sana lang hindi ba halata ng papa niyang nagsisinungaling siya. Kailangan niya mag-overtime para pagdating niya sa bahay, pagod na siya para agad makatulog sa pagod. Pero kahit pagod siya, may mga gabing nagigising siya sa gitna ng gabi at umiiyak. Kumakain na siya sa labas para pag-uwi niya matutulog na lamang. Minsan may nakikita siyang nakatakip sa mesa, siguro nagluluto si Ram na makakain pero sa paghihinanakit niya, hindi man lang siya inaalok ng luto nito. Kahit minsan naabutan niya tong kumain sa mesa, hindi pa rin siya nito inaalok para kumain or tinatanong man lang kung kumain na ba siya. Kaya naman ang ginagawa niya, nagdedena na lang siya sa labas. Minsan naaabutan niya tong nanonood ng TV sa salas. At kapag nagtama ang mga mata nila, isang malamig na tingin lang ang binibigay nito sa kanya. Pero madalas ginagabi din ito, mas ginagabi pa sa kanya. Nakakatulugan niya minsan ang pagsilip-silip dito sa salas kung dumating na ba ito. Baka may trabaho na rin to kaya madalas na rin gabihin. Hindi na naman ito sinama ulit ng babaeng iyon na nagsusubo dito nung isang araw at kahit paano natuwa siya. Pero malay ba niya kung sa labas nagkikita ang dalawa lalo na't madalas itong gabihin. May mga pangangailangan ito at ang sabi nga nito kukunin ito yon sa ibang babae kung hindi niya maibigay. At kumikirot ang dibdib niya sa tuwing maiisip yon. Tuwing weekends naman dahil walang pasok, nagbababad lang siya sa kwarto, nagbabasa ng libro online o kaya gumagawa ng mga business proposal sa laptop niya. Lumalabas lang siya kapag nagugutom na at doon pa lang siya magluluto ng kakainin niya. Pang isang tao lang ang niluluto niya dahil alam niya hindi naman kakain si Ram ng niluto niya. Si Ram naman laging lumalabas kahit weekends at gabi na rin kung umuwi. At yon ang naging routine nila sa araw-araw at nasanay na yata siya dahil mag-aapat na buwan na silang ganon. At kahit ganito ang sitwasyon nila ng asawa, kinatatakutan niya ang pagdating ng ika-6 na buwan dahil ayaw man niya. Gaya ng napagkasundoan nila, maghihiwalay na sila. May 2 buwan na ring naisalin sa kanya ang presidency, maging ang mana niya. She must be happy. Nakuha niya ang gusto niya. But she's very far from happy dahil nagdurusa ang puso niya. Alam na niya ngayon, si Ram ang gusto niya, ang makapagpapasaya ng puso niya. Mawala man ang posisyon at mana niya basta si Ram lang sapat na. Pero namumuhi ito sa kanya at napakataas na ng pader sa pagitan nilang dalawa. Di niya alam kung paano yun titibagin. Kahit sinisikap niyang umakto at kumilos ng normal, hindi pa rin niya maitago ang lambong ng mga mata niya. At di yun nakaligtas sa paningin ng papa niya na dumalaw noong isang araw sa board meeting. Kahit retired na ito, dumadalo pa rin to paminsan-minsan sa mga board meetings as consultant and advisor. Villa Gonzales na rin pumirmi ang papa niya mula nang mag-retire. Nag-e-enjoy to sa pagtatanim ng mga gulay at iba't ibang fruit-bearing trees. Ilang buwan pa siguro makakapag-harvest na ito at makakapagbenta na. Ilang beses na rin silang mag-asawa na niyaya ng papa niya na magbakasyon sa Villa Gonzales. Pero kung ano-anong alibay lang ang nasabi niya. Alam niyang minsan nakakausap ng papa niya si Ram at kinukwento minsan yon sa kanya ng papa niya kapag nakikita sila. Naniyaya nga nito silang dalawa ni Ram na magbakasyon sa Villa Gonzales pero busy pa daw si Ram kaya hindi sila makapunta doon. Of course, yun ang sasabihin ng asawa niya dahil ayaw siya nitong makasama. Syempre nga naman, mapipilitan tong magkunwaring sweet sa kanya kapag naroon sila sa villa for the sake of his father. Anak, hindi silang hihimasok ako ha. Di lang ako nagsasalita pero matagal ko nang napapansin. May problema ba kayo ng asawa mo? Tanong ni Armando sa kanya noong isang araw pagkatapos ng board meeting nila. Kitang-kita sa mga mata mong lungkot anak.
Bukod pa sa nahuhulog ng katawan mo at halos patayin mo ng sarili mo sa pagtatrabaho. Patuloy nitong sabi na hindi pa rin siya sumasagot. O pa, naluluha na yumakap siya sa papa niya. Anak, kung ayaw mong sabihin, okay lang. Basta ang masasabi ko lang, pag-usapan ninyo yan. Walang hindi nadadaan sa magandang usapan at huwag masyadong magtataas ng pride. Kahit sino pa ang may kasalanan, mag-sorry kayo sa isa't isa. Hayaan mo at kakausapin ko si Ram sa mga araw na to. Pag-aalo ng ama sa kanya. Araw ng Lunes, dapat nakapaghanda na siya para pumasok. Pero mag-aalas 6 na nakahiga pa rin siya. Magsisick leave na lang siya. Hindi kasi siya makabangon. Nanghihina siya at masakit ang kasukasuan niya. Mukhang tinatrangkaso siya. Nung Biyernes kasi naulanan siya habang nag-aabang ng taxi pa uwi. Sinipon siya nitong weekends at ngayon nga nilalagnat siya. Uminom na lang siya ng paracetamol para maibsan ang lagnat niya. May tubig naman siya dito sa silid at tinanghina siya para tumayo at paipalagay siyang hindi niya kayang kumain kaya't nagkasya na lamang siya sa pag-inom ng tubig. Nakatulog siya pero pagising niya ulit ng bandang alas 3 ng umaga lalong tumaas ang lagnat niya at nanginginig na siya sa lamig. Sinikap niyang tumayo upang patayin ang aircon pero dahil talagang hinang-hina na siya, eksakto lang niya yung napatay at nagdilim ang paningin niya. Sa sobrang hilo at sa pagsisikip na makahanap ng makakapitan, natabig niya ang lampshade kasabay ng pagbagsak noon ang pagbagsak din niya sa sahig. Si Ram nakagigising lang, papasok sana sa banyo nang makarinig ng ingay mula sa silid. Narito pa si Nicole. Lunes ngayon, dapat kanina pa ito nakaalis. Pero bakit may kumakalabog? Humahangos na binuksan niya ang silid at napamura siya sa nakita. Si Nicole, walang malay na nasa sahig. Tila may humampa sa dibdib niya sa takot na nadama. Oh God, sweetheart! Napaigdad siya nang mahawakan ito. Nag-aapoy ito sa lagnat. Agad niya itong binuhat at agad na inilabas upang dalhin sa ospital. Mabuti at paglabas nila ay agad siyang na may naparang taxi. Hindi niya ito po pwedeng iksakay sa motor. Habang nasa taxi, halos sigawan niya ang driver na bilisan ng takbo. Sweetheart, please wake up. Oh please, I'm sorry for treating you so bad. Please wake up. Nangilid ang luhang sabi ni Ram habang mahigpit na yakap ang asawang di pa rin nagkakamalay.